Sino ngayon, Ronnie, ang may maliit na utak, uulitin ko? Ikaw o ako? So ito nga guys, opinion ko. Kasi nung muling video ni Boy Tapang, naglabas siya ng video niya. Tapos sinabi niya doon na yung utak daw ni Makagago ay kasing laki lang ng 5. Kaya sabi ni Makagago dito ngayon, kung sino nga ba talaga sa kanila ang may gasingkong utak. So parang pinalabas ni Makagago na kung may gasingkong mang utak, Boy Tapang, ikaw yun. Parang ganun yung gusto niyang sabihin dito. So ngayon, ikaw Makagago, kung talagang malaki ang utak mo at malawak yung pangunawa mo, bakit hindi mo naabot yung nararamdaman ni Boy Tapang ngayon? Bakit hindi mo naabot yung sa loobin niya? Hindi mo naiintindihan yung sa loobin niya pag tinira mo yung taong minamahal niya. Di ba? Kasi ikaw na mismo nagsabi, mahal na mahal niya si Chirwet, kitang-kita sa video. So ngayon, kung malawak yung utak mo, bakit hindi mo naintindihan kung bakit ganyan yung reaksyon ni Boy Tapang ngayon sa mga pinagagawa mo? Di ba? Nakilala mo siya ng 1 buwan. Ako, tangina, kilala mo ko more than 5 years na. Diyan pa lang halatang halata na naisip bata ka. Hindi ko kay para salubungin ang init mo sa akin, Ronnie. Kuya mo na ako halos. Pucha, di ba? Hahayaan lang kita mag-init. Kasi ang trabaho ko ipaunawa sa yon, tama. Witness sa mga tao, Ronnie. Pagdating ng panahon, babalikan nyo lahat tong video na ito. At sasabihin nyo, maalala nyo to sasabihin nyo, sayang naman, Boy Tapang. Sana nakinig ka na lang kay MG. So dito nga guys, sabi ni Makagago na kuya mo na ako halos. No? So parang kapatid na ang turing niya kay Boy Tapang. So ibig sabihin ba nun, dahil ganun yung turing niya, ay may karapatan na siyang manghimasok sa personal na buhay ni Boy Tapang? May karapatan na siyang, tigilan yung mga desisyon ni Boy Tapang kung saan siya masaya? Ganun ba ibig sabihin nun? Tapos sinasabi, masyado siyang dramatic dito, masyadong emotional, parang naiiyak. Parang na siyang umiiyak, pero hindi ko maintindihan kung ano yung pinaglalaban niya dito Hindi ko maintindihan talaga. Tingnan niyo sabi niya, ipaunawa daw ang tama. Witness ang mga tao. So anong tama? So ibig sabihin, kung mali yung ginagawa ni Boy Tapang ngayon, mali yung desisyon niya, saan siya nagkamali? Kung mali siya, ano ba ang tama? Makagago. Ano yung pinagsasabi mo dito? May payak-iyak ka pa. So, sinasabi mo na ipaunawa ang tama. So, ibig sabihin nun yung yung plano mo sana na hype lang, na scripted sana, kaso hindi siya pumayag kasi So, yun ba yung ibig sabihin ng maling desisyon? Yun ba yun? So, ano ang tama? So, yun ba yung pinaglalaban mo dito? Na witness ang mga tao? Ganun ba yun? Tapos sinabi mo pa na na balang araw, sasabihin ng mga tao na sana nakinig ka na lang kay MG. Anong papakinggan dito? Wala namang kwento yung pinagsasabi mo dito. Walang kwento talaga. Ipaunawa ang ano ba dito? Anong pinaglalaban mo ditong tama at mali? Hindi ko maintindihan guys kung anong pinalasa. Tuloy natin. Hindi pa ngayon. Ngayon, demonyo pa ako sa'yo, Boy Tapang. Pagdating ng araw na yon, lalapit ka ulit sa akin. Hihingi ka ng dispensa. At tatanggapin ko yon kasi alam kong hindi ikaw to lumalabas ngayon sa social media. Hindi ikaw yan, Ronnie. Putang ina. Hindi ikaw yan. I know you, man. So dito nga guys, parang sinasabi dito ni Makagago na parang na hindi ikaw yan, Ronnie. Na kumbaga nagbabago na daw. Na iba na daw yung Boy Tapang ngayon kumpara sa dati. Kasi nga daw, dati yung Boy Tapang mabait, no? Mabait daw. Humble.
hindi hambog. Pero tandaan mo makagagawa, tandaan nyo to, ang tao, hindi yan magbabago sa'yo kung hindi ka magbabago. Hindi yan magkakaganyan sa'yo kung hindi ka ganyan, di ba? Naging ganyan lang yung tao dahil sa mga pinaggagawa mo. Kasi isipin mo si Boy Tapang, tinuring kanyang kuya, kaibigan. Pero bakit ganyan yung mga pinaggagawa mo sa minamahal niyang tao, di ba? Kumbaga, siguro hindi niyo maintindihan, pero ako naiintindihan ko si Boy Tapang kung bakit siya nagkaganyan, kasi Bisaya din ako Sige, tuloy lang natin. Hindi ikaw yan. Hindi ganyan si Ronnie from Alcoy, Cebu. Hindi ganyan. Hindi ganyan ang mga Bisaya. Hindi ganyan. Utangin na. Sorry na. Medyo na-stress ako. Hindi ka ganyan. Hindi ganyan ang mga Bisaya kasi alam mo, Ronnie, alam ko na proud ka na Bisaya, tangina. Pinaglaban mo yan. Hindi ganyan si Ronnie. Puta, hindi ganyan ang mga Bisaya, Ronnie, alam mo yan. Bisaya din ang misis ko, hindi kayo ganyan. Gumising ka. Gumising ka. So dito nga guys, umiyak na siya pero walang ano ang pinagsasabi niya dito? Wala akong maintindihan talaga, promise, wala akong maintindihan. Wala akong maintindihan. Hindi ganyan ang mga Bisaya. Ano hindi ganyan? Ano ba gusto niya mangyari? Anong maling ginawa dito ni Boy Tapang? Hindi ko mahigits Kasi ang issue dito, doon lang sa doon lang sa video na gusto niya scripted sana Kaso, yung pagtira niya kasi, hindi na parang medyo nasakta na sa Boy Tapang kasi nga, yung kasi ni Makagago kay Chiret, yung pagtira niya, kumbaga, kinalimutan ni Makagago na kaibigan niya si Boy Tapang, kumbaga, hindi man lang niya narespeto si Boy Tapang kasi nga, padalos-dalos siya ng na yung ginawa niyang content, nasubraan baga na hindi natanggap ni Boy Tapang, nasubraan baga sa nasubraan to si Makagago. Ayun na, ang issue dito, yun yung tungkol sa scripted sana. So, anong connection sa Bisaya? Kung Bisaya ka, Bisaya ang asawa niya. Ako naintindihan ko din Bisaya din ako Bisaya din ako. Hamakin nyo na kami, saktan nyo na kami, ipahiya nyo na kami, apakan nyo na yung aming pagkatao. Di ba? Ipahiya, gamitin nyo na kami para sa kasikatan nyo. Okay lang sa amin yun. Huwag mo lang saktan at idamay yung mga taong mahal namin sa buhay. Alam yan ng asawa mo. Tuloy natin. Nananawagan ako sa mga kabisayaan kong mga kahombre na nakikinig dito at sa mga fans ni Boy Tapang na mga Bisaya. Kayo po ang motibo bakit siya nandyan ngayon. Kayo rin dapat ang maging motibo para magising tong Boy Tapang na ito sa katotohanan. Masyado na po lumalaki ang ulo niya at hindi na marunong makinig at maging humble. So ito nga guys, kanina ko pa talaga paulit-ulit na sinasabi na kung anong pinaglalaban nito. Anong magising sa katotohanan? So, ano bang klaseng pagkakamali yung ginawa ni Boy Tapang dahil lang hindi siya umayon sa plano nilang content sana? Yun ba yun? Ganun ba yun? Hindi ko maintindihan talaga, promise. Grabe naman. Dahil ba pinaglaban mo yung taong mahal mo, ipinagtanggol mo, tapos sasabihin mo lumalaki na yung ulo, ganun ba yun? Ganun ba ibig sabihin nun? Ganun ba mamusga ang isang kaibigan, ang isang kuya, ganun ba? Ipinagtanggol niya yung taong mahal niya, tapos sabihin mong lumalaki na yung ulo at hambog. Tama ba yun, Makagago? Tulungan niyo akong iparealize sa taong ito na mali ang desisyon niya. Sobrang lalim talaga. Mali ang desisyon niya.
Sabi ko na content talaga Dapat pala sana, hinayaan na lang ni Boy Tapang na bastusin si na bastusin si Cherry White, no? Oo, ando na tayo Ando na tayo. Nakikita natin yung mga video ni Cherry White dati, yung mga content nila ni Pacboy. Ando na tayo. Alam naman natin yan Alam na ng mga tao yan. Makagago, alam na ng lahat yan. Pero bilang isang kaibigan at isang kuya, tama ba na ikamukha mo yan sa kanya? Tama ba? Alam mo naman na yung pangyayaring yun, ibang lalaki yun. At si Boy Tapang na ngayon ang jowa ni Cherry White. Ano gusto mo maramdaman niya? Maging matuwa siya? Masaya siya dapat? Ganun ba yun? Bilang isang kaibigan, isang kuya, tama ba na yan ang ikamukha mo sa kanya? Alam nyo yan. Kayo ang motibo bakit siya nasa taas. At kayo lang din ang magiging motibo para ma-realize niya ang mga maling desisyon niya sa social media. Oh my God, maling desisyon talaga. Oh my God. Ano ba talaga? Ano ba gusto niya mangyari? Na si Boy Tapang, kung ano siya dati, dapat ganun lang din siya. Hindi na siya pwedeng umangat. Gusto niya bang ganun lang talaga yon? Maling desisyon. Oh my God, makagago. Ano bang pinagagawa mo? Wala akong maintindihan. Ano ba talaga pinagdalaban mo dito? Liwanagin mo. Magagaya lang to sa nangyari sa kanya dati. Real talk. Sa buhay natin, mga kahombre ko, kailangan marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa atin. I became successful kasi hanggang ngayon, alam ko at di ako nakakalimot sa mga taong tumulong sa akin. Kahit 5 piso, tangina, na naitulong lang yan sa akin, 5 piso lang, pucha, okay lang, nasa puso ko pa rin sila at lagi ko silang pinasasalamatan. Naniniwala tayo sa iisang Diyos, mga kahombre ko. Di ba? Hindi po iaangat sa buhay ang isang tao kung totoong walang iya ang isang tao. So dito guys, sinasabi niya na na hindi daw pwedeng tawag dito, isumbat ba 'yan? Ganun. No, yung tungkol sa pagtulong, tumutulong din naman si Boy Tapang, nakita naman natin, 'di ba? At saka dito nga din sinasabi niya na hindi daw iaangat, 'di ba? Hindi iaangat ng Diyos ang isang tao kung talagang totoong walang hiya ito. Tama naman yun. Tama nga si makagago dun. Kung walang hiya kang tao, kung yung ugali mo, ay hindi ka iangat ng Diyos. Pero, si Boy Tapang, inangat yan, di ba? Cherry White, angat din sa buhay. Si Makagago, angat din sa buhay. So silang tatlo, puro angat sa buhay. Kasi si Pacboy, angat din. Dahil nga, kumikita na sila. Parehos lang mga angat sa buhay. So, ibig sabihin, hindi sila pinabayaan ng Diyos. So, ibig sabihin nun, dahil tayong mga mahihirap ay hindi nakaangat sa buhay, tayo ay mga walang hiya. Ayon kay Makagago. Yun lang. One love. Good fucking vibes. So, yun nga guys, masakit. Kayo na bahala kung anong opinion nyo. Para sa akin, yun lang napapansin ko Para sa akin, yung panguli, masakit na siguro nga walang hiya. Siguro ako, kaya hanggang ngayon, hindi ako angat sa buhay. So, yun lang. Salamat.